What's up guys? Dangshu Vinci here. Since wala na ako maisip na vlog, ganitong vlog na lang gagawin ko. And yun nga guys, since puro salita lang naman tong vlog na to, gagawin ko, ipapatong ko na lang yung mga previous na adventure ko or previous ride ko kung saan kayo pumunta, ganyan, sa vlog na to. So yun, anyway, since yun nga, magbibigay ako ng tips, riding tips or kung ano pang tips regarding pagdating sa long ride or sa mga malalayo ang biyahe, ganyan. So yun, so simulan natin guys sa budget. Yan, syempre bago ka makapag long ride, kailangan mo muna ng budget. Kasi kung wala kang budget, hindi ka makapag long ride. Kaya dapat may budget ka. Let's say yun, tulad ng biyahe namin ni Casey sa Pagudpud, sa North Loop namin, ang buong budget namin doon is 9K. Pero hindi namin naubos lahat yun. Ang nagastos lang namin overall is sa kanya 4K, sa akin 5K. Though guys, much better nang may extra. Kasi kung napanood nyo na yung Tugigaraw vlog ko, pumunta akong Tugigaraw, ganyan, na butasan ako ng gulong nun. Since nabutas yung gulong ko, tapos yun nga, naghintay pa kami ng motorcycle shop para lang makabili ng bagong gulong, since yung gulong ko kailangan talagang palitan. Kaya ayun, sa 9K ko na budget, nabawasan para sa gulong. Kaya ang much better, may extra para just in case lang na may ganyang klaseng aberya. Kung may masira man sa motor habang nasa biyahe, ganyan, di ba? At least may extra ka. Sunod naman is yung riding pace. Depende yan pace nyo. Kung mag-isa ka lang or marami kayo. Pag mag-isa ka lang, kontrolado mo. Pwede kang magbibilis, pwede kang magbabagal, ganyan. Pero kung may kasama ka, nakadepende yan sa spear nyo. Ulitin ko nakadepende yan sa spear nyo. Kasi yung spear nyo, siya yung set ng pace nyo. Kung 80 ang takbuhan, 80 rin dapat. Kung 60 ang takbuhan, 60 rin dapat. Ang disadvantage lang dyan guys, kailangan mong sumabay. Kasi kung hindi ka sasabay, may iwan ka kapag group ride. Pero kapag isa lang kayo, isa ka lang, dalawa kayo, tatlo, ganyan, syempre since konti lang kayo, edi masiset nyo yung pace nyo. Pero para sa akin kasi guys, kapag ganyang long ride, ang pace ko 60-80 lang ang pace ko. Minsan lang mag 100 kapag kita kong clear yung daan, clear na walang kasalubong, na isang diretso lang. Yan, nagwa 100 ako nyan, to be honest. Nagwa 100 kph ako pag gano'n ang kondisyon ng lugar. Pero kapag may kasama and medyo alanganin yung lugar, hindi ko kabisado, 60 or 80 lang. Especially if gabi. Pag gabi kasi guys, mahirap ang biyahe tuwing gabi. Kasi marami kang may encounter na akala mo okay yung daan, may mga lubak, lalo kung hindi mo kabisado, di ba? Kaya much better kung 60-80 or depende sa riding pace ng isang spear nyo. Kung meron kayo, kung group ride kayo, pwede mo sabihin yung spear na, "Pops, pasensya na, hindi ko kayang speed mo kasi may makangkas ako, ganyan, marami akong dala." Pwede mo yung sabihin, pwede mo naman kausapin yung spear na bagalan, di ba? Pwede naman yun. Kaya yan ang recommended ko na 60-80 lang na takbo. Next is yung bike condition nyo guys. Yan, bike condition. Bago kayo mag long ride, dapat nasa very good condition, very very good condition ng motorcycle nyo. Kasi kayong dalawa lang ang magkasama niyan Hindi ka makakapunta sa isang lugar kung hindi maganda yung takbo ng motor mo. Let's say na yan, kung yung sprocket mo matulis na, kailangan palitan na. Kung yung gulong mo may issue, palitan na. Basta lahat ng issue ng motor mo guys, dapat maayos bago ka bumiyahe. Kasi ang laking hassle niyan kapag habang nasa biyahe nagkaroon ka ng issue. Kaya katulad namin, di ba, nung bago kami mag North Loop ni Casey, yung gulong ko noon nasingaw. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yung luma. Kasi nung luma, palitan na pala.
Kaya nung dumaan kami sa isang malubak na lugar, nabutas yung gulong ko. Ang laking oras ng kinain kasi naghintay pa kami ng motorcycle shop na magbukas. So ayun, ang laking hassle, ang laking oras. Kung hindi ako na butasan ng gulong, siguro nakarating kami ng Tuguegarao mga tanghali, mga ganun. So dapat bago kayo mag long ride, nasa very good condition ng motor nyo. Change oil. Tapos kung may mga leak, paayos agad, ganyan. Wag kayo maglo-long ride na may issue yung motor nyo, guys. Kahit yung simpleng electrical lang, kahit yung simpleng ganun lang, dapat maganda condition ng motor mo para maka-uwi ka rin ng para walang hassle sa biyahe nyo. So yun. Then sunod guys yung destination. Yan, yung destination. Marami nagsasabi na yung gantong destination short ride lang, ganyan. Pero regardless nga, bago mo puntahan yung destination, pag-aralan mo muna yung mga dadaanan mo. Like yan, katulad ng Tuguegarao nga namin. Shoutout kay Kimchi, kasi siya yung nagsabi na bago kami pumunta ng Pagudpud, much better daw unahin namin yung pangit na kalsada sa Plaridel or sa Nueva Ecija or yun nga, much better nga yung ganun. Kasi nung papunta kami, mas inuna namin yung pangit na lugar, pangit na daan. Kaya nung pagkalagpas namin sa pangit na daan, sobrang hayahay na yung biyahe namin, since wala na kami iniisip na na kahit anong klaseng daanan, di ba? Tapos kung alam nyo lang yung nangyari sa Infanta, merong ginawang man-made na tulay doon na mga motorcycle lang makakalagpas, kasi yun nga, nasira yung daanan. So dapat prepared kayo dyan sa ganyang klaseng daanan. Tapos ako, pag nabibikol ako, yan, sa bandang Tagkawayan, may mga malulubak na daan. Then sa may Quezon, sa may Calawag, diba? May mga riles. Kaya dapat bago kayo makapag-set ng destination, or kung may naset na kayong destination, much better kung mapag-aralan nyo yung mga dadaanan nyo, diba? Yun guys. Kaya mas better nang prepared kaysa sa doon ka pa lang habang nasa biyahe ka, saka ka manghuhula ko nung klaseng daanan yung may experience nyo. Sunod guys, yung season. Yan, season. Anong season? Dalawa lang naman season dito sa Pilipinas. Merong summer, merong rainy days. Yan, hindi ko sinasabi na pangit mag-ride sa ganito or wag mag-ride sa ganitong season, ganyan. Pero kasi guys, much better nang yun nga, prepared. Like pag ganitong summer, di ba? Pag ganitong summer, ang daming pwedeng puntahan na magagandang destination, since araw, hindi maulan, ganyan. Pero kapag tag-ulan, may mga lugar na delikado. Let's say na yung sa Baguio, di ba? Sa Baguio, kapag maulan ng panahon, sobrang lamig, may landslide, minsan nagsasara yung mga daanan dahil sa landslide. Sunod naman yung dating bagyo, last year na bagyo dun sa Bicol, di ba? May isang nangyayari doon na sobrang lakas ng ulan, sobrang tindi ng bagyo. Hindi makadaan yung mga sasakyan, ang tataas ng baha. Tulad nung punta dapat ako kay Casey, kaso hindi na ako pumunta kasi nga sobrang tindi ng baha, tapos may mga landslide, di ba? Kaya dapat planuhin nyo kung kailan kayo magra-ride, or depende rin sa condition ng season. Kasi may mga biyahe nga na aabutan ka talaga ng ulan eh. Kaya much better prepared ka dapat dyan pagdating dyan, since yun nga, hindi mo masasabi kung magbabagyo ba, ganyan. As far as I know, dati nagbagyo rin sa sa bandang Bagandang Ilocos eh. Tindi rin ng bagyo na yun. Kaya yung buti nga nung biyahe namin ni Casey, summer. Kaya yun, hindi kami na-hassle. Tapos yung sunod naman guys, yung tools. Kahit na simpleng tools lang, ang laking bagay na guys. Ang laking bagay ng tools. Hindi ko alam kung napanood nyo yung vlog ko na natanggalan ako ng Wall-E LED. Yun. Hindi ko alam kung na panood nyo yun. Pero yun nga, natanggalan ako ng Wall-E LED. Since may tools akong dala, hindi siya sagabal kasi yung Wall-E ko nandito. Nakakabit yung Wall-E ko dito. Alam ko dito or dito, basta
Ay, dito ba yun? Hindi ko matandaan kung saan nakakabit yung wall E ko. Pero sa sobrang kasing tagtag ng daan, naputol yung bracket ng wall E ko. Eh, since may tools ako, imbis na nakalaylay siya dyan na tumatama sa gulong, tinanggal ko, di ba? Laking tulong ng tools, guys. Sunod naman yung yung stabilizer ko nun. Tapos may mga biyahe rin kasi na yung mga bolts nyo, lumuluwag yan eh. Naluwag yung bolts na yan eh. Kaya much better talaga na may tools kayong dala. Laking tulong ng tools, guys. Laking tulong ng tools. Sunod yung tire sealant. Yan, tire sealant. Ang dami nagko-comment sa akin yan na, Paps, wala man tire sealant yung yung sa Tugigaro vlog ko to. Ang dami nagko-comment na, Paps, ba't walang tire sealant? Dapat nag-tire sealant ka, ganyan. Sa totoo lang, guys, nadala na kasi ako yan sa tire sealant eh. Kasi yung tire sealant, tumigas yung gulong ko dahil doon. Since tumigas, hindi ko siya mabawasan ng hangin. And since hindi ko siya mabawasan ng hangin, nung may nadaanan kaming lubak, ang kas ko yung pinsan ko, yun, nabasag yung mags ko. Pero maganda yan tire sealant, guys, kapag yun nga, kapag may butas na hindi kaya ng vulcanizing shop, na hindi kaya ng pasak. Kasi sa tire sealant, yan, masisil niya yung butas. Then kung naka-ring set, yun yan, pwede kayong magpa-set ng tubeless. Pwede kayong magpa-convert ng tubeless na tires. Pero kung hindi nyo kaya kung wala kayong balang magpa-convert ng tubeless tires, magdala na lang kayo ng extra interior. Tulad nung biyahe namin ng Baguio, may mga kasama ko na may extra interior. Ang laking tulong nun, since kesa maghanap kami ng vulcanizing shop, minano-mano na lang na magkabit ng interior. Kaya much better na may dala-dala kayong interior or tire sealant yung gulong nyo. Tapos syempre, bago kayo mamiyahin, dapat nasa magandang condition din yung gulong nyo, diba? Kasi laking yan din ng isa pa, gulong. Napakahalaga niya sa biyahe. Kaya maganda dapat ang gulong nyo. Sunod, guys, kapag madalas kayong bumiyahin ng gabi or mag-take off ng gabi, recommended ko talaga maglagay kayo ng wall E o ng LED. Recommended ko maglagay kayo ng LED, guys, kasi ang laking tulong yan. May mga lugar na talagang walang kailaw-ilaw. May mga lugar na wala nang ilaw, ang tindi pa ng lubak. Kaya much better talaga na may LED kayo, na malakas ang ilaw nyo. Though pwede naman kayo bumiyahe ng walang LED, pero syempre since madilim yung lugar, hindi nyo kabisado, syempre magbabagal kayo kapag gano'n ang biyahe. Pero yun nga, laking additional na tulong yung LED na yan. Kasi kung minsan na akong bumiyahe ng vehicle ng walang LED, medyo nahihirapan ako. Kasi may mga times talaga na hindi ko makita yung daanan. Talagang hindi ko makita yung daanan, guys. Kaya much better talaga na may LED kayong nakakabit sa motor nyo. Pero syempre, bago kayo magkabit ng LED, dapat nakasunod kayo sa binigay na guidelines ng LTO. Na dapat 6 LEDs lang sa isang unit, 6 bulbs, tapos nakatutok sa baba, ganyan, may high and low, tapos white lang ang kulay. Kaya yun. Tapos ito pa, guys, ito madalang lang tong mangyayari. Pero kapag nabiyahe ako ng Bicol, marami ako naka-encounter na nagka-counterflow na sasakyan. Yung mga sasakyan na yan, wala silang pakialam sa'yo kung mapamotor ka or sasakyan o kung ano-ano. Especially mga bus. Tawag ko dyan mga killer bus eh. Kasi talagang magka-counterflow siya kahit na alam niyang kasalubong mo siya. Magka-counterflow siya. Kaya kapag ganyan na nangyari, ikaw na magbigay kasi wala kang laban sa mga ganyan, guys. Hindi ko sinasabing mamamatay tao yung mga yan, pero much better ng safe kesa magkaberya ka habang nasa biyahe, kesa ma-aksidente ka pa dahil sa pagiging gahaman ng mga bus driver na yan. Since yun nga, kahit na wala silang sinasanto sa sasakyan, marami na ako encounter na ganyan. Trust me, marami na ako encounter na ganyan, na magka-counterflow. Kaya ikaw na magbigay kapag ganyan ang ginawa ng mga yan. Then, guys, bilang sa rider naman, dapat may riding gears ka. Kahit yung mga mga knee guards, shoulder pads, yung mga ganon, napakalaking tulong na yan. Kasi hindi ko sinasabi na ma-aksidente ka sa biyahe, pero much better nang prepared ka.
Kasi laking tulong ng mga gears na yan guys. Then sunod guys, kapag nakaramdam kayo ng kakaiba sa biyahe nyo, much better na magpahinga ka. Hindi pwede yung pipilitin mo yung sarili mo. Like maraming ng beses to na kapag inaantok ako sa biyahe, napapapikit ako. Tapos minsan di ko na makontrol, di ko naman namamalaya, nakatulog na ako. Pag gano'n na nangyayari, magpahinga ka kahit 30 minutes lang. 30 minutes lang na pahinga, sobrang laking tulong naman. Dire-diretso ka na nun, dire-diretso na sa biyahe na. Tapos uminom ka rin ng mga pampagising, magising na na inumin. Like yung minunom ko kasi minsan Cobra, minsan Coffee ko. Yun, gising na gising ako pag gano'n na nangyayari. Then ito naman, para sa rider din, yung dapat visible ka. Paano visible? Magsuot ka ng vest, especially if gabi or malayo ang biyahe. Kasi yung vest, dagdag visibility talaga yan. Nakikita ka ng mga tao or mga ibang mong kapwa na buong biyahe na naka-vest ka, magre-reflectorize yan, ganyan. So dagdag visibility ng vest na yan. Then lastly guys, pinaka-last, syempre enjoy mo yung ride. Enjoy mo yung ride. Yan. Kapag nakaramdam ka ng hassle, ganyan, kapag na-experience ka ng hassle sa biyahe, huwag kang maghina ng loob. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi meron talagang tutulong sa'yo kapag let's say na nagkaroon ka ng aberya sa daan, ganyan, or may nangyari sa'yo, may tutulong sa'yo dyan. Pero yun nga, enjoy mo yung biyahe. Enjoy mo lang yung biyahe. Huwag kang ma-stress. Kaya ka nga nagra-ride para mawala yung stress mo, diba? Kaya ka nga nagra-ride para mag-enjoy ka eh. Kaya dapat enjoy mo yung biyahe. Huwag kang ma-stress. Sa mga baka may mga hindi ako nasabi na na iba pang tips. Kaya sa mga veterano na sa paglo-long ride, kung pwede lang mag-comment kayo dyan, magbigay rin kayo ng additional na tips kung may mga nakalimutan man ako na pwede sabihin, ganyan. So yun, then yun nga guys, since wala na ako masyadong ma-vlog, tsaka to be honest, magpapalit na rin ako ng content. Though meron pa rin ako content regarding sa mga parts, ganyan, pero yung content na gusto kong i-add sa channel ko, yan, yung magbibigay ako ng tips, magbibigay ako ng mga information kung ano-ano para. Pero mag-i-stay pa rin yung mga biyahe vlogs ko, yung mga bibiling kong parts para sa Raider ko, ganyan. Pero matatagalan lang yun kasi may mga priorities akong iba. Since yung iba kasing priority ko medyo mas importante yun kaysa sa mga parts na bibili ko, yun sa paggastos. Kasi nga wala naman na akong paggastos ngayon. Kaya ganitong blasting vlog lang muna guys. Pero yun nga, yung mga biyahe vlogs, yan, tuloy-tuloy pa rin. So yun nga, kung may yung mga veteran dyan, kung may mga ma-add kayo, maraming salamat. Kasi nakakatulong kayo sa channel ko, nakakatulong din kayo sa ibang rider since sharing is caring, di ba nga? So ayun guys, then wala naman siguro masabi. Di ko alam po nung susunod kong vlog. Basta pag nakaisip na naman ako ng pwedeng i-vlog ko na lang, ganyan. So maraming salamat sa pagnood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat kung umabot kayo dito sa dulo. Pasensya na kung ganitong klaseng vlog lang. Maraming salamat talaga sa mga nagsasubscribe. Di ko alam na di ko akalain na abot ako sa ganito. Maraming salamat sa inyo guys. So yun. So ganun lang siguro guys. Next time na lang ulit. Ganyan. Anyway, you all know the drill. Ride safe. Peace out. By the way guys, curious ako, yung mga mystery box sa Lazada, okay ba yun? Gusto nyo bang mag-vlog ako pagdating doon? Yung mga ganong klaseng vlog. Tingnan natin kung anong makukuha. Kasi na-curious talaga ako eh. Na-curious ako sa ganong klaseng vlog eh. So yun guys, sumili na ako. Yeah, maraming salamat talaga sa pagnood ha. Pagod magsalita.